Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli, ako po ang inyong kasama sa isa na namang paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa tibay ng ating pananaw sa pag-ibig at pagsasakripisyo. Sinasabi nila na ang pag-ibig ng isang ina ay walang hangganan, walang kapantay, at kayang ibigay ang lahat. Pero paano kung ang mismong pag-ibig na yon ang maging dahilan ng kanyang pinakamatinding kabiguan? Hanggang saan ang kayang ibigay ng isang pusong mapagparaya? Lalo na kung ang sugat ay magmumula sa taong itinuring mong sarili mong buhay. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinag at ang apoy na minsang nagsilbing ilaw ng kanyang buhay. Hindi pa man sumisikat ang araw, gising na ang diwa ni Sinag Ramos. Ang kanyang munting bahay na yari sa kahoy na matatagpuan sa isang sulok ng Baryo Dagatimig ay napupuno na ng amoy ng sinaing at ng pinipritong tuyo. Ito ang paboritong almusal ni Alab, ang kanyang nag-iisang anak. Ang lahat ng bagay sa umagang yon ay para kay Alab. Habang hinahalo ang sinangag, natanaw ni Sinag mula sa kanyang bintana ang unti-unting pagliwanag ng kalangitan. 20 taon na ang nakalipas mula nang talikuran niya ang magulo at masakit na buhay sa Maynila. Dito, sa baryong ito, na dinig ang bulong ng mga alon, niya natagpuan ang kapayapaan. At higit sa lahat, dito niya natagpuan si Alab. Isang sanggol na iniwan sa may dalampasigan na para bang isang regalong inihagis sa kanya ng dagat. Mula ng araw na yon, si Alab na ang naging sentro ng kanyang mundo. Siya ang naging sinag, ang liwanag na nagpawi sa lahat ng dilim ng kanyang nakaraan. Inihain niya ang almusal sa kanilang maliit na piya. Bawat plato, bawat kubyertos ay inayos niya ng may pag-iingat. Maya-maya pa isang binatilyong may matikas na tindig at may mga matang nangungusap ang lumabas mula sa silid. Inay, ang bango naman po niyan, bati ni Alab, sabay halik sa pisngi ng ina. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Isang ngiting hindi maitago ang bahagyang kalungkutan. Siyempre anak, huling almusal mo na ito dito sa bahay bago ka tumulak papuntang Maynila. Dapat espesyal. Umupo si Alab at nagsimulang kumain ng may gana. Pinanood siya ni Sinag, kinakabisado ang bawat kilos ng anak. Ito na yon, ang araw na pinaghandaan niya, ngunit kinatatakutan din niya. Ang araw na hahayaan na niyang lumipad ang kanyang munting agila. Inay, pangako po, mag-aaral akong mabuti, sabi ni Alab sa pagitan ng kanyang mga subo. Babalik po ako dito na isang inhinyero. Hindi na po kayo magtitinda ng isda. Bibilan ko kayo ng malaking bahay. Tumango si Sinag, pinipigilan ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Wala akong ibang hiling anak, kundi ang makita kang matupad ang mga pangarap mo. Huwag mo akong alalahanin dito. Matapos ang almusal, iniabot ni Sinag ang isang lumang sobre kay Alab. Ito na anak, ang lahat ng ipon ko. Pasensya ka na kung hindi ganoon kalaki, pero sana'y makatulong sa pagsisimula mo. Tiningnan ni Alab ang sobre. Sa loob nito ay ang 20 taong pagtitipid at pagsasakripisyo ni Sinag. Ang mga araw na hindi siya kumain para lang may maibili ng bagong sapatos si Alab. Ang mga gabing hindi siya natulog para tahiin ang mga sirang damit nito. Salamat po, inay, sabi ni Alab, niyakap ang ina. Hinding-hindi ko po ito sasayangin. Sa terminal ng bus, mas humigpit ang kapit ni Sinag sa braso ng anak. Ang ingay ng mga tao at busina ng mga sasakyan ay tila nagpapalakas sa kabog sa kanyang dibdib. Paulit-ulit ang kanyang mga bilin. Mag-iingat ka doon, ha? Huwag kang magpapagutom. Piliin mong mabuti ang mga kakaibiganin mo. Opo, inay, sagot ni Alab. Tila naiinip na ngunit pilit na ngumingiti.
Bago tuluyang sumakay si Alab sa bus, may kinuha si Sinag mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at antigong kwintas na may pilak na lakit. Anak, ito na lang ang natitirang alaala ko mula sa nakaraan. Gusto kong dalhin mo para kahit malayo ka, may isang piraso ng akin na kasama mo. Kinuha yon ni Alab at isinuot sa kanyang leeg. Nang paakyat na siya sa bus, niyakap siya ni Sinag sa huling pagkakataon. Isang yakap na mahigpit na para bang gusto niyang ikulong ang sandaling iyon magpakailanman. Ayaw niyang bumitaw, ngunit alam niyang kailangan. Mahal na mahal kita, Alab, bulong niya, kasabay ng pagtulo ng luha na kanina pa niya pinipigilan. Mahal din po kita, inay, sagot ni Alab bago tuluyang pumasok sa loob. Naiwan si Sinag na nakatayo sa terminal. Pinapanood ang papalayong bus hanggang sa ito'y maging isang maliit na tuldok na lamang sa kalsada. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, isang kakaibang bigat at kaba ang biglang dumagan sa kanyang puso. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, isang malamig na agos ng pangamba. Ipinagsawalang bahala niya ito. Marahil ay dala lang ito ng pangungulila. Samantala, sa loob ng bus, habang ang tanawin ng Baryo Dagat Himig ay unti-unting naglalaho, hinawakan ni Alab ang laket na bigay ng kanyang ina. Tinitigan niya ito, ngunit ang mga mata niya ay walang bakas ng pagpapahalaga. Sa halip, ang mga ito'y puno ng pagkalkula. Malamig, mapanuri, na para bang sinusukat niya ang halaga nito, hindi bilang isang alaala, kundi bilang isang bagay na maaaring palitan. Ang bus na naghatid kay Alab ay tila isang sasakyang naglakbay sa ibang panahon. Mula sa payapang halik ng hangin sa Baryo Dagat Himig, ibinagsak siya nito sa gitna ng isang nag-aalab na halimaw, ang Maynila. Ang mga gusaling nagtatayugan ay tila mga dambuhalang humaharang sa sikat ng araw, at ang ingay ng libu-libong tao at sasakyan ay isang alon na handa siyang lunurin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Alab na siya'y napakaliit. Ilang linggo pa lang ang nakakalipas, ngunit para kay Alab, ang buhay sa probinsya ay isang malayong panaginip na lamang. Ang universidad na kanyang pinapasukan ay isang bagong mundo, at ang mga kaklase niya ay tila mga nilalang mula sa ibang planeta. Mga anak ng negosyante, politiko, at mga pamilyang may pangalan sa lipunan. Mabilis siyang nakisama dahil sa kanyang angking talino at magandang tindig, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay isang lumalaking hiya. Isang gabi, isinama siya ng kanyang mga bagong kaibigan, sina Marco at Chloe, sa isang bar sa Bonifacio Global City. Hindi pa nakakatapak si Alab sa ganitong klaseng lugar. Ang mga ilaw ay malalalim, ang musika ay magara, at ang halaga ng isang bote ng inumin ay katumbas na ng isang linggong budget niya. Pinilit niyang maging komportable, tumatawa sa kanilang mga biruan, ngunit ang isip niya ay abala sa pagkwenta kung paano niya pagkakasyahin ang natitirang pera mula sa sobre ni inay. "Uy, Alab, ba't ang tahimik mo?" tanong ni Chloe habang ipinapakita ang bago nitong relo. "Relax ka lang. First time mo ba dito?" Ngumiti si Alab ng pilit. "Hindi naman. Medyo pagod lang sa klase." Isang kasinungalingan. Ang totoo, bawat segundong lumilipas ay nararamdaman niya ang pagkakaiba nilang lahat. Nang dumating ang bill, halos malaglag ang panga ni Alab. Ang halaga ay higit pa sa kaya niyang bayaran. Isa-isang naglabas ng credit card ang kanyang mga kasama. Siya na lang ang hindi pa gumagalaw. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mukha, ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Napansin ito ni Marco. "Brad, may problema?" Bulong nito. Umiling si Alab. Lalamunin na ng hiya. "Naiwan ko yata wallet ko sa dorm." Tumawa si Marco ng mahina. "Ganyan talaga. Don't worry, may kilala ako. Sandali lang,
Tutulungan tayo. Hinila ni Marco si Alab palabas ng bar, patungo sa isang mas madilim na eskinita. Huminto sila sa harap ng isang maliit na pwesto na mukhang sanglaan, pero mas moderno ang itsura. Sinong pupuntahan natin dito? Tanong ni Alab, naguguluhan. Si Kuya Silang. Sagot ni Marco na parang normal lang ang lahat. Parang big brother na namin yan. Kapag gipit, sa kanya ang takbo, mabilis kausap. Pumasok sila sa loob. Malinis ang lugar at nakangiti ang isang lalaking nasa mid-30s na sumalubong sa kanila. Matipuno ang katawan at may matalinong mga mata. Ito si Silang. Oh, Marco, napasyal ka at may kasama ka pa. Bati ni Silang. Ang boses ay pala kaibigan. Kuya Silang, pasensya na sa abala. Ito si Alab, kaibigan ko. Medyo nagkaproblema lang kami sa bill, nahihiyang paliwanag ni Marco. Tumingin si Silang kay Alab mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila binabasa ang buong pagkatao niya. Ngumiti ito. Walang problema. Baguhan ano. Ganyan talaga ang buhay sa Maynila. Magkano ba ang kailangan mo? Sinabi ni Alab ang halaga. Walang maraming tanong. Kumuha si Silang ng pera mula sa kanyang kaha at iniabot ito kay Alab. Huwag kang mag-alala. Bayaran mo na lang kapag maluwag ka na. Basta ituring mo na rin akong kuya. Kung may kailangan ka, alam mo na kung saan ako hahanapin. Gumaan ang pakiramdam ni Alab. Salamat po, Kuya Silang. Malaking tulong po ito. Wala yon, sabi ni Silang. Tinapik ang kanyang balikat. Basta mag-iingat sa mga tukso dito sa syudad, bata. Nakahinga ng maluwag si Alab. Ngunit ang utang na iyon ang naging simula ng lahat. Dahil sa kagustuhang makasabay, ang isang utang ay nasundan pa ng isa. Damit, sapatos, panggimik. At isang gabi, habang nag-uusap sila ng kanyang ina sa telepono, lumabas ang unang malaking kasinungalingan. Inay, kumusta po kayo? Simula niya. Mabuti naman anak. Ikaw, kumusta ang pag-aaral mo? Kumakain ka ba ng maayos? Tanong ni Sinag. Ang boses ay puno ng pagmamahal at pangungulila. Napalunok si Alab. Ito na. Okay naman po, inay. Medyo mabigat lang po ngayon. Kailangan po kasi namin bumili ng mga libro na sobrang mahal. Tapos may project po kami na kailangan ng mga materyales. Baka po hindi ako makasama kung hindi ako makakabayad. Bawat salitang binitawan niya ay tila isang tinik na tumutusok sa sarili niyang dibdib. Ngunit itinuloy niya. Ganoon ba? Magkano ba ang kailangan mo, anak? Huwag kang mag-alala. Gagawa ng paraan ni inay. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Alab sa kanyang kama. Hawak ang teleponong luma na bigay sa kanya. Isang matinding kirot ng konsensya ang kanyang naramdaman. Alam niya kung gaano kahirap para sa ina niya ang kitain ng pera. Ngunit nang pumasok si Marco sa silid at ipinakita ang bagong labas na cellphone, ang kirot ay napalitan ng inggit. Kinabukasan, pumasok ang perang ipinadala ni Sinag sa kanyang account. Ang halaga ay sapat para mabayaran ang lahat ng utang niya kay Silang at may sobra pa. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa sanglaan, nadaanan niya ang isang mall. Nakita niya sa bintana ng isang tindahan ang cellphone na pinapangarap niya. Ang ilaw nito ay tila kumakaway sa kanya, nang aakit. Ilang minuto siyang nakatayo roon, nag-iisip. Ang imahe ng nagsasakripisyong ina at ang pangako ng isang bagong buhay ay nagtatalo sa kanyang isipan. Sa huli, pumasok siya sa tindahan. Lumabas siyang hawak na ang isang kahon na naglalaman ng pinakabagong modelo ng cellphone. Ang utang niya kay Silang ay nanatiling utang. Ang perang pinaghirapan ni Sinag ay naging isang simbolo ng kanyang unang malaking pagkakanulo. Ang bawat araw sa Baryo Dagatimig ay halos magkakatulad. Ang paghampas ng alon, ang amoy ng alat sa hangin, ang sigaw ng mga mangingisda. Para sa karamihan,
Ito'y isang walang katapusang awit ng kapayapaan. Ngunit para kay Sinag, sa mga nagdaang buwan, ang bawat araw ay may kasamang isang bagong uri ng pagkabalisa. Isang pag-aalala na nagsimula bilang isang maliit na patak, ngunit ngayon ay unti-unti nang nagiging isang malaking alon na humahampas sa kanyang puso. Nagsimula ito sa mga simpleng text. Inay, pahingi po ng pambili ng libro. Inay, kailangan po ng pambayad sa project. At si Sinag, sa bawat hiling ng anak, ay hindi nagdalawang isip. Kukunin niya ang kanyang maliit na lata ng ipon at kahit paunti-unti itong nauubos, ang mahalaga ay hindi magkukulang si Alab. Ngunit ang mga hiling ay naging mas madalas at ang mga halaga ay naging mas malaki. Nagsimula nang mahiya si Sinag sa tindahan ni Aling Mercy kung saan paunti-unti siyang umuutang ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ang perang kinikita niya sa pagtitinda ng isda ay halos diretsyo na sa padala para kay Alab. Ang dating sinag sa kanyang mga mata ay napalitan ng bakas ng pag-aalala at ang kanyang mga balikat ay tila mas bumigat. Isang gabi, habang naghahapunan siya ng kanin at tuyo, tumunog ang kanyang lumang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Alab. Isang ngiti ang dapat sanang sumilay sa kanyang labi. Ngunit ang pumalit ay kaba. Anak, kumusta? Sagot niya, pilit pinapasigla ang boses. Sa kabilang linya, hindi ang masiglang boses ni Alab ang kanyang narinig, kundi mga hikbi, mga pira-pirasong salita sa pagitan ng pag-iyak. Inay, inay, tulungan niyo po ako. Napahigpit ang hawak ni Sinag sa telepono. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Anong nangyayari, Alab? Anak, magsalita ka. Inay, yung project po namin. Humihikbing sabi ni Alab. Kailangan po ng malaking bayad. Isang project fee daw po. Kung hindi po ako makakabayad bukas, Inay, matatanggal po ako sa universidad. Mawawala po ang lahat ng pinaghirapan natin, Inay. Ang huling mga salita ay binitawan ni Alab na may kasamang isang malakas na pag-iyak, isang tunog na tumagos sa puso ni Sinag na parang isang punyal. Ang buong mundo ni Sinag ay gumuho sa sandaling iyon. Ang kinatatakutan niya, ang bangungot na pinipilit niyang ibaon sa nakaraan ay tila nagbabalik. Ang makitang mabigo ang kanyang anak. Huwag kang umiyak, anak, sabi niya, kahit ang sarili niyang boses ay nanginginig na. Gagawa ni Inay ng paraan. Huwag kang mag-alala. Mag-aral ka lang dyan. Ako ang bahala. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Sinag sa sahig na kawayan. Tulala. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Naubos na ang kanyang ipon. Lubog na siya sa utang sa mga kapitbahay. Ang mga mata niya ay napako sa isang maliit na baul na gawa sa kahoy sa sulok ng kanyang silid. Ang tanging bagay na hindi niya ginalaw mula pa noong iwan niya ang Maynila. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga lumang damit at litrato, may isang maliit na kahon na nababalutan ng pilus. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang pares ng hikaw na diamante. Kumikinang ito kahit sa dilim. Isang kinang na, tila nangungutya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ito ang huling alaala ng kanyang yumaong asawa. Regalo nito sa kanya noong kasagsagan ng kanilang yaman, bago sila nilamon ng utang dahil sa pagsusugal nito. Ang hikaw na ito ay simbolo ng isang buhay na matagal na niyang tinalikuran at isang masakit na paalala sa kung paano maaaring mawala ang lahat sa isang iglap. Sa loob ng 20 taon, itinago niya ito. Hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa alaalang nakakabit dito. Isang alaala ng pag-ibig at ng kabiguan. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang mga diamante, hindi na ang nakaraan ang nakikita niya, kundi ang kinabukasan ng kanyang anak.
Ang kinabukasan na nakasalalay sa isang desisyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang mga alaala ay hindi makakatulong kay Alab. Ang pera ang kailangan niya. Kinabukasan, maaga siyang bumiyahe patungo sa bayan. Pumasok siya sa isang sanglaan na hindi niya kailanman inisip na papasukin. Ang lalaki sa likod ng rehas ay tiningnan ang hikaw nang walang anumang emosyon. Luma na ang disenyo, sabi nito, matapos suriin ang mga diamante sa isang maliit na lente. Ito lang ang kaya kong ibigay. Nag-alok ito ng isang halaga na alam ni Sinag ay napakababa, isang insulto sa tunay na halaga ng hikaw. Sinubukan niyang tumawad. Ang boses niya ay halos isang bulong. Ginoo, baka naman po pwedeng. Kailangan lang po talaga para sa pag-aaral ng anak ko. Umiling lang ang lalaki. Take it or leave it. Walang nagawa si Sinag. Sa isang mabigat na puso, isinuko niya ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Tinanggap niya ang mga lukot na pera. Ang pakiramdam ay tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyan nang nawala. Habang nasa bangka pabalik sa Dagatimig, hawak niya ng mahigpit ang pera. Ang sakit ay nariyan pa rin, ngunit meron ding bahagyang ginhawa. Maililigtas niya ang pangarap ni Alab. Iyon ang mahalaga. Pagdating sa kanyang bahay, agad niyang ipinadala ang pera. Gabi na, nang matapos niya ang lahat. Pagod na umupo si Sinag sa labas ng kanyang bahay, nakatanaw sa madilim na dagat. Maya-maya, tumunog muli ang kanyang telepono. Isang numerong hindi pamilyar. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Maring Sinag? Si Linda ito, yung dati mong kapitbahay sa Tondo. Sabi ng boses sa kabilang linya. Biglang kinabahan si Sinag. Linda, kumusta ka na? Mabuti naman, Mare. Pasensya na sa biglaang tawag. Nag-aalangan na, sabi ni Linda. May gusto lang sana akong sabihin. Nitong mga nakaraang araw kasi, may mga lalaking nagtatanong tungkol sa'yo dito. Mga mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Tinatanong nila kung saan ka na raw nakatira at kung sa'yo pa rin daw ba yung lupa mo dyan sa probinsya. Ang hangin mula sa dagat ay biglang naging napakalamig. Ang mga salita ni Linda ay tila isang babala mula sa nakaraan. Isang multo na akala niya ay matagal na niyang natakasan. Ang kabang naramdaman niya noong umalis si Alab ay bumalik. Mas malakas, mas madilim. Para kay Sinag, ang pera na ipinadala niya ay isang sagradong handog. Isinuko niya ang nakaraan para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit sa Maynila, ang parehong halaga ay tila isa lamang patak ng tubig sa isang nag-aapoy na damuhan. Isang pansamantalang lunas na mabilis na natuyo. At ang naiwan ay ang mas malaking apoy ng kasakiman at utang na handang tumupok kay Alab. Hawak ni Alab ang kanyang bagong cellphone. Pakiramdam niya ay isa na siya sa kanila. Ang luma at gasgas na telepono ay nakatago na sa ilalim ng kanyang kama, kasama ng konsensyang pilit niyang tinatakasan. Sa bawat papuri na natatanggap niya mula sa kanyang mga kaibigan tungkol sa bago niyang gamit, pansamantalang nawawala ang hiya at napapalitan ito ng isang mapanganib na pakiramdam ng pag-aari. Ngunit ang kasiyahan ay panandalian lamang. Ang pera na ipinadala ni Sinag ay mabilis na naubos sa mga bagong damit, sa mga mamahaling hapunan, at sa isang gabi ng paglalasing kung saan siya ang taya. Bago pa man niya namalayan, ang utang niya kay Silang ay hindi lamang nanatili, ito ay lumaki pa. Sinubukan niyang iwasan ang mga tawag ni Silang, ngunit ang lalaki ay mapilit. Isang hapon, habang naglalakad si Alab pauwi sa kanyang dormitoryo, isang itim na van ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang pinto at dalawang malalaking lalaki ang bumaba. Alab de Leon? Tanong ng isa. Ang boses ay walang emosyon.
Kinabahan si Alab. Bakit po? Pinapatawag ka ni Boss Silang. Hindi ito isang pakiusap, kundi isang utos. Walang nagawa si Alab, kundi sumama. Dinala siya pabalik sa pamilyar na sanglaan, ngunit ngayon, ang palakaibigang nangiti ni Silang ay naglaho na. Ang Kuya Silang na nakilala niya ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking may malamig at mapanuring mga mata. Isang anino ng panganib ang nakapalibot sa kanya. Nakaupo si Silang sa likod ng kanyang mesa, naglalaro ng isang balisong. Umupo ka, Alab, sabi ni Silang. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Umupo si Alab sa silyang nasa harap niya. Ang mga kamay ay pinagpapawisan. Ang dalawang gorilya ni Silang ay nakatayo sa likuran niya. Alab, Alab, Alab. Simula ni Silang, itinigil ang paglalaro sa kutsilyo at ipinatong ito sa mesa. Akala ko ba'y matalino ka? Ang sabi mo sa akin, magbabayad ka kapag nakaluwag-luwag. Pero anong ginagawa mo? Nagpapakasarap ka sa buhay. Bili dito, bili doon. Saan galing ang pera, Alab? Sa mami mong politiko? Ang pang-uuyam sa boses ni Silang ay tumama kay Alab na parang isang sampal. Hindi. Nagpadala ang nanay ko. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Silang. Isang tawang nakakakilabot. Ang nanay mo? Sinong nanay? Ang nanay mong nagtitinda ng isda sa baryo Dagatimig. Nanlaki ang mga mata ni Alab. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Paano? Paano niyo nalaman? Akala mo ba tanga ako? Sabi ni Silang, biglang sumeryoso ang muka. Sa unang araw pa lang na tumapak ka dito, ipinaimbestiga na kita. Alam ko ang lahat, Alab. Alam kong galing ka sa wala. Alam kong nagsisinungaling ka sa mga kaibigan mo. At alam kong ang perang ginagastos mo ay galing sa kahig ng isang ina na nagtitiwala sa iyo ng buong buo. Bawat salita ay isang dagok sa pagkatao ni Alab. Ang lahat ng kasinungalingang kanyang itinayo ay gumuho sa isang iglap. Ang hiya na pilit niyang tinatakpan ay bumalik, mas matindi, mas nakakahiya. Ngayon, ang utang mo sa akin, pagpapatuloy ni Silang, dinampot muli ang balisong, ay hindi na biro at dahil mukhang wala kang balak magbayad sa matinong paraan, baka kailangan nating daanin sa iba. Tumingin si Silang sa kanyang mga tauhan. Baka oras na para bisitahin natin si Nanay Sinag sa probinsya. Siguradong matutuwa yon na malaman kung gaano kasipag mag-aral ang anak niya. Isang alon ng purong takot ang bumalot kay Alab. Hindi ang takot para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang ina. Ang imahe ni Sinag na nasasaktan, na dinuduro, ay isang bagay na hindi niya kayang isipin. Huwag! Pakiusap! Huwag niyong gagawin yon! Sigaw niya, ang boses ay basag. Magbabayad ako! Pakiusap! Bigyan niyo pa ako ng panahon! Panahon? Tanong ni Silang, na tila naaaliw sa desperasyon ni Alab. Tapos na ang panahon mo. Sa gitna ng kanyang pagkasuklam at takot, isang desperadong ideya ang pumasok sa isip ni Alab. Kailangan niyang patunayan na may halaga pa siya, na hindi siya walang kwenta. May paraan, sabi ni Alab, nanginginig. Ang lupa namin, ang lupa ni Inay sa baryo. Malaki ang halaga noon. Malapit daw itong gawing resort. Mayaman kami. Hindi kami mahirap. Ang huling mga salita ay halos isang sigaw. Isang pagtatangka na kumbinsihin hindi lang si Silang, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Huminto si Silang. Ang kaninang pang-aasar sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang bagong uri ng interes. Isang kinang ng kasakiman ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ibinaba niya ang balisong at tinitigan si Alab na para bang ngayon lang niya ito nakita. Isang lupa sa tabing dagat, ha? Bulong ni Silang na tila kinakausap ang sarili. Interesante. Lumapit siya kay Alab, umupo sa gilid ng mesa at tinapik ito sa balikat.
Ngunit ang tapik na ito ay hindi na pala kaibigan. Ito ay ang tapik ng isang mangangaso na nakahanap ng bagong biktima. "Huwag kang mag-alala, Alab," sabi ni Silang sa isang boses na biglang naging malumanay, ngunit mas nakakatakot. "Huwag na nating idamay ang nanay mo. Tutal, mukhang meron ka pa palang silbi. May naisip akong paraan para mabura ang lahat ng utang mo at baka kumita ka pa ng malaki." Ang mga salita ni Silang ay tila isang lubid na inihagis sa isang taong nalulunod. Ngunit hindi alam ni Alab na ang lubid na yon ay mayroong nakataling malaking bato sa kabilang dulo. Handa siyang hilahin pababa sa mas malalim at mas madilim na katubigan. Sa isang sulok ng Maynila, sa isang kwartong amoy kasinungalingan at takot, isang alok ang inilatag. Hindi ito isang simpleng alok ng pera, kundi isang alok na nangangako ng kalayaan. Isang kalayaan na may katumbas na kaluluwa para kay Alab na nalulunod na sa kumunoy na siya mismo ang gumawa. Ang kamay na inilahad ni Silang ay tila isang kaligtasan, ngunit ang kamay na yon ay kamay ng demonyo. At ang hinihiling nitong kapalit ay ang pagsunog sa lahat ng pinagmulan niya. Nakatitig si Alab kay Silang, sinusubukang iproseso ang mga salitang narinig niya. Ang mga ito ay tila laso na dahan-dahang gumagapang sa kanyang pandinig. "Simple lang ang plano, Alab," paliwanag ni Silang. Ang boses ay mahinahon na para bang nagpapaliwanag lang ng isang laro. "Isang aksidente, isang maliit na sunog. Ang bahay na kahoy ng nanay mo, luma na yon. Walang halaga. Pero ang lupa, iyon ang ginto. Kapag nasunog ang bahay, matataranta ang matanda. Mag-aalala siya para sa'yo, para sa kinabukasan nyo. At doon ako papasok. Aalukin ko siyang bilhin ang lupa. Siyempre, sa mababang halaga dahil damaged property na. At kapag nakuha ko na, buburahin ko ang lahat ng utang mo at bibigyan pa kita ng bahagi, malaking bahagi." Iginuhit ni Silang ang isang larawan ng kinabukasan. Walang utang, maraming pera, bagong buhay. Ang buhay na pinapangarap ni Alab, ang buhay na nakikita niya sa kanyang mga mayayamang kaibigan. Ngunit para maabot iyon, kailangan niyang gawin ang isang bagay na hindi masikmura ng kanyang kaluluwa. "Hindi," mabilis na sagot ni Alab, na pailing-iling. Ang takot niya kay Silang ay napalitan ng takot sa ideyang iyon. "Hindi ko po kayang gawin yan. Bahay namin yon. Bahay ng nanay ko." "Bahay niyo?" Tumawa si Silang, isang tawang walang kagalakan. Isang barong-barong, Alab. Isang kulungan na nagpapaalala sa'yo araw-araw na mahirap ka lang. Ang mga salitang yon ay tumama, ngunit mas malakas pa rin ang imahe ng kanyang ina. Ang mga kamay nitong magaspang dahil sa pag-aalis ng kaliskis ng isda. Ang mga ngiti nitong pagod, ngunit puno ng pagmamahal. Ang mga hikaw na isinuko nito para lang sa kanyang kasinungalingan. Hindi ko kaya," ulit ni Alab. Ang boses ay halos pabulong na. Nakita ni Silang ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Alab. Nakita niya ang digmaan sa loob nito. At tulad ng isang bihasang mangingisda, alam niya kung anong pain ang gagamitin para sa huling-huli. Ngumiti siya, isang nangiting nakakakilabot. "Alam mo, Alab, may isa pa akong nalaman tungkol sa'yo," sabi ni Silang sa isang napakalumanay na boses. "Isang maliit na sekreto na itinago ng nanay mo sa'yo buong buhay mo." Natigilan si Alab. Anong sinasabi niyo?" "Masipag ang mga tao ko, Alab. Malalim mag-imbestiga." Lumapit si Silang at bumulong. Ang mga salita ay tila isang ahas na pumasok sa kanyang tainga. "Ampon ka lang, Alab. Napulot ka lang sa dalampasigan. Hindi ka nila tunay na anak." Ang bawat salita ay isang pagsabog. Ang mundo ni Alab ay umikot. Ang lahat ng kanyang mga alaala, ang mga yakap, ang mga pangaral, ang mga sakripisyo ay biglang nabalutan ng isang bagong kahulugan.
Ang lihim na ito na minsan na niyang narinig mula sa isang tsismosang kapitbahay noong bata pa siya, ngunit pilit niyang ibinaon at kinalimutan ay ngayon inilabas sa liwanag ng isang demonyo. Kaya, huwag mong sabihin sa akin na bahay mo yon. Pagpapatuloy ni Silang, ang kanyang boses ay tila martilyong pumupukpok sa nagkalamat ng paninindigan ni Alab. Dahil hindi mo naman talaga bahay yon, di ba? At siya, hindi mo naman talaga siya tunay na ina. Katahimikan, ang digmaan sa loob ni Alab ay natapos. Walang nanalo. Ang lahat ay natalo. Ang konting liwanag ng konsensya na natitira sa kanya ay tuluyang namatay. Pinatay ng lason ng katotohanan at ng mas malalim na lason ng kasakiman. Ang sakripisyo ni Sinag ay hindi na isang regalo. Sa isip ni Alab, ito ay naging isang obligasyon. Ang pagmamahal nito ay hindi na pag-aaruga. Ito'y naging isang tanikala. At ang bahay ay hindi na isang tahanan. Ito'y naging isang ari-arian na may karapatan din siya. Dahan-dahang itinaas ni Alab ang kanyang ulo. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay nawala. Ang takot ay nawala. Ang natira ay isang nakakapangilabot na kahungkagan. Isang malamig na determinasyon. Nakita ni Silang ang pagbabago. Ngumiti siya. So ano, Alab? Ang tanong na lang ay, ito. Gusto mo bang manatiling anak ng isang tindera ng isda habang buhay? O gusto mong ikaw na ang humawak ng sarili mong kapalaran? Hindi sumagot si Alab gamit ang salita. Isang dahan-dahang pagtango lamang. Isang pagtango na sumelyo sa kanyang kasunduan sa dyablo. Tumayo si Silang. Kumuha ng isang metal na lighter at isang maliit na galon ng gaas mula sa ilalim ng kanyang mesa. Inilapag niya ito sa harap ni Alab. Ang mga bagay na yon ay tila napakabigat. Umuwi ka, utos ni Silang. Gawin mo sa gabi kung kailan mahimbing na ang tulog ng lahat. Isang aksidente lang, Alab. Pagkatapos nito, tapos na ang lahat ng problema mo. Kinuha ni Alab ang lighter. Ang lamig ng metal ay gumapang sa kanyang palad. Kinuha niya ang galon ng gaas. Ang bigat nito ay ang bigat ng kanyang pagkakanulo. Nang gabing iyon, nakasakay si Alab sa huling biyahe ng bus pabalik sa probinsya. Dala niya ang isang bag na naglalaman ng mga instrumento para sa kanyang krimen. Habang tinatahak ng boss ang madilim na daan, nakatingin lang siya sa bintana sa mga ilaw na dumadaan. Ang kanyang muka ay walang emosyon, malamig. Determinado, ang binatilyong umalis sa baryo Dagat Himig na puno ng pangarap ay patay na. Ang umuuwi ngayon ay isang halimaw na nilikha ng syudad, ng kahihiyan at ng kasakiman. Ang unos sa labas ng munting bahay ni Sinag ay walang kapantay sa unos na isinilang sa puso ng isang anak na naligaw ng landas, habang ang kalikasan ay nagwawala. Sa isang madilim na sulok malapit sa dalampasigan, isang anino ang gumagapang. Dala-dala ang isang galon ng pangako ng demonyo at isang lighter na sisira sa lahat. Sa loob ng bahay, si Sinag ay natutulog at sa kanyang panaginip, ang kanyang mundo ay buo at payapa. Sa kanyang panaginip, kasama ni Sinag si Alab na naglalakad sa dalampasigan. Hindi ito ang Alab na binatilyo, kundi ang Alab na isang matagumpay na iinhinyero. May dala itong diploma at isang ngangiting abutenga. Inay, sabi nito sa panaginip, hindi na po kayo maghihirap. Isang yakap, isang ngumungiti, isang perpektong sandali ng katuparan. Ngunit ang init ng yakap sa kanyang panaginip ay dahan-dahang naging isang nakakapasong init sa katotohanan. Iminulat ni Sinag ang kanyang mga mata. Naguguluhan. Ang hangin sa loob ng kanyang silid ay mabigat at mahirap hingahin. Mayroon siyang naamoy, sunog na kahoy at usok. Napabalikwas siya ng bangon. Ang kanyang puso
ay biglang kumabog na parang isang tambol na pinapalo ng walang tigil. Ang sahig na kawayan ay mainit sa kanyang mga paa. Mula sa siwang ng kanyang pinto, nakita niya ito. Isang kulay kahel na liwanag na sumasayaw, gumagalaw, na parang isang gutom na halimaw. Apoy. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng purong sindak. Sunog. Tulong. Mabilis na gumapang ang apoy sa mga dingding na gawa sa tuyong kahoy at pawid. Ang ingay ng pagkalat nito ay isang nakakabiinging pagkalagitik. Ang usok ay makapal, humahapdi sa kanyang mga mata at pumupuno sa kanyang mga baga. Wala na siyang panahon para mag-isip. Hinablot niya ang isang basahan, tinakpan ang kanyang ilong at bibig, at sinuong ang nag-aalab na pasilyo. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa init at sa takot na baka hindi na siya makalabas. Nang sa wakas ay marating niya ang pinto at makalabas sa gitna ng umuunlad na bagyo, bumuhos sa kanya ang malamig na ulan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang apoy sa kanyang likuran. Lumingon siya. Ang kanyang munting tahanan, ang tanging kanlungan niya sa loob ng 20 taon, ay nilalamon ng mga dila ng apoy. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasindak, isang mas matinding takot ang pumalit. Ang mga gamit ni Alab, sigaw niya. Hindi ang mga damit o ang mga kasangkapan ang nasa isip niya, kundi ang isang maliit na baul na kahoy na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Nasa loob niyon ang lahat. Ang unang damit ni Alab, ang unang pares ng sapatos nito, ang mga report card niya mula elementarya na puno ng matataas na marka, ang mga litrato niyang kupas, ang lahat ng alaala ng 20 taon ng kanyang pagiging ina. Hindi! Sa isang iglap, kinalimutan niya ang sariling kaligtasan. Tumakbo siya pabalik. Susubukang pasukin muli ang nasusunog na impyerno. Ngunit 2 kapitbahay na lalaki ang mabilis na pumigil sa kanya. Hinawakan siya ng mahigpit sa mga braso. Sinag, huwag! Huli na ang lahat! Sigaw ng isa. Bitawan niyo ako! Ang mga gamit ng anak ko! Pakiusap! Pagmamakaawa ni Sinag, nagpupumiglas. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ng mga humahawak sa kanya. Ang kanyang pag-iyak ay halos hindi na marinig dahil sa lakas ng ulan at sa bagsik ng apoy. At habang pinapanood niya, walang magawa. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw. Ang bubong ng kanyang bahay ay bumigay. Gumuho ito papasok at isang malaking bola ng apoy at itim na usok ang pumailan lang sa kalangitan. Wala na. Naging abo na ang lahat. Ang lakas sa mga binti ni Sinag ay biglang nawala. Napaluhod siya sa putikan, ang ulan ay malayang bumubuhos sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luhang walang tigil sa pag-agos. Ang mga kapitbahay ay nasa paligid niya. Sumisigaw, nag-iigib ng tubig mula sa dagat. Ngunit ang kanilang mga kilos ay tila malayo. Ang kanilang mga boses ay tila walang saysay. Ang tanging naririnig niya ay ang pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat piraso ng kahoy na nilalamon ng apoy ay isang piraso ng kanyang puso na tinutupok. Ang bawat alaala ay nagiging abo. Ang kanyang panaginip kanina lang, ang matagumpay na si Alab, ang diplomang hawak nito, ay naging isang malupit na biro. Napayok-ayok siya, ang kanyang mga kamay ay nakasuntok sa putik. Isang sigaw ang muling kumawala sa kanya. Ngunit hindi na ito sigaw ng takot. Ito ay isang sigaw ng kawalan. Isang sigaw na hindi para sa nasusunog na kahoy at pawid, kundi para sa 20 taon ng pag-ibig at pagsasakripisyo na ngayon ay wala ng pisikal na katibayan. Isang sigaw para sa mga pangarap na sa isang iglap ay naging abo. Sa gitna ng kaguluhan at ng kanyang pagdadalamhati, isang boses ang biglang narinig niya. Isang boses na mas malakas kaysa sa unos at apoy. Inay, inay,
Mula sa kadiliman, isang pamilyar na anino ang tumatakbo palapit sa kanya. Nababalutan ng putik, basang-basa sa ulan, na may mukhang puno ng di maipaliwanag na takot at pagkasindak, si Alab. Tumatakbo itong lumapit, lumuhod sa harap niya, at niyakap siya ng mahigpit. Ang mukha nito ay puno ng luha. "Inay, anong nangyari?" "Inay, narito na ako. Anong nangyari sa bahay natin?" Sigaw ni Alab. Ang kanyang boses ay basag na basag sa pag-iyak. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Kinabukasan, sumikat ang araw na tila walang nangyari. Ngunit ang liwanag nito ay hindi nagdala ng pag-asa. Bagkus ay lalo lamang nitong inilantad ang kalunos-lunos na tanawin. Ang dating kinatatayuan ng munting tahanan ni Sinag ay isa na lamang itim na pilat sa lupa. Isang bunton ng mga sunog na kahoy at abo na umuusok pa. Ang amoy ng ulan ay napalitan ng amoy ng pagkawasak. Pansamantalang nakituloy si Sinag at Alab sa bahay ng kapitan ng baryo. Ang mga kapitbahay ay nag-abot ng pagkain, damit, at mga salita ng pakikiramay. Si Sinag ay nakaupo lamang sa isang sulok, nakabalot sa isang kumot, ang kanyang mga mata ay blangko at nakatanaw sa kawalan. Ang sakit ay napakatindi, na tila manhid na ang kanyang buong pagkatao. Sa kanyang tabi, si Alab ay hindi umaalis. Inaasikaso siya nito, sinusubuan ng pagkain na hindi naman niyang ginunguya, at pinupunasan ang mga luhang hindi niya namamalayang tumutulo. Sa mata ng lahat, si Alab ay ang perpektong imahe ng isang mapagmahal at nag-aalalang anak. "Inay, uminom po muna kayo ng tubig," malumanay na sabi ni Alab. "Kailangan niyo pong lakasan ang inyong loob. Nandito lang po ako. Hindi ko po kayo pababayaan." Ang mga salitang iyon ay dapat sanang magbigay ng kahit kaunting ginhawa kay Sinag. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang pagkalito, may isang bagay na hindi tama. Isang bagay na hindi niya matukoy. Kinahapunan, habang sinusubukan ni Sinag na magpahinga, narinig niya ang boses ni Alab na kausap ang kapitan. "Kapitan, siguro po ito na ang pagkakataon para magsimula kami ulit ni Ine," sabi ni Alab. "Wala na po kaming babalikan dito. Baka mas mabuting ibenta na lang po namin ang lupa at manirahan na lang kami sa Maynila." Napadilat si Sinag. Ang pagbebenta ng lupa? Agad-agad? Ang usapang iyon, sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, ay tila isang malamig na sampal. May kakilala po kasi ang kaibigan ko sa Maynila," pagpapatuloy ni Alab. "Isang developer. Interesado daw po silang bilhin ang lupa. Maganda raw po ang lokasyon. Pwede na po naming gamitin ang pera para makapagsimula ulit." Hindi na nakatiis si Sinag. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas. "Alab," sabi niya, ang boses ay mahina ngunit may diin. "Hindi pa natin yan dapat pag-usapan. Kaaalis lang ng lahat sa atin." Napalingon si Alab, bahagyang nagulat. "Inay, iniisip ko lang po ang kapakanan ninyo, ang kinabukasan natin." Ngunit para kay Sinag, ang pagmamadali ni Alab ay kakaiba. Bakit parang mas interesado pa ito sa pera kaysa sa mga alaalang kasamang natupok ng apoy? Ang unang butil ng duda, maliit at halos hindi napapansin, ay itinanim sa kanyang isipan. Kinabukasan, dumating ang mga pulis mula sa bayan para imbestigahan ang sunog. Habang kinakausap nila si Sinag, lumapit ang isa sa kanyang mga kapitbahay, si Aling Cora. "Sinag, pasensya na kung makikigulo ako." Bulong nito, tila nag-aalangan. "Noong gabi kasi ng sunog, bago magsimula ang lahat, may nakita akong isang lalaki na palakad-lakad malapit sa bahay ninyo. Nakatalukbong pero ang tindig, parang si Alab." Agad na umiling si Sinag. "Hindi, Aling Cora. Imposible. Galing pa ng Maynila si Alab. Dumating lang siya noong nasusunog na ang lahat."
Alam ko, alam ko. Mabilis na sabi ni Aling Cora. Maaaring nagkamali lang ako ng tingin. Malakas ang ulan at madilim. Huwag mo na lang isipin ang sinabi ko. Ngunit kahit pa sinabi niyang huwag isipin, ang mga salita ni Aling Cora ay tumatak na. Isang pangalawang butil ng duda ang sumibol sa tabi ng nauna. Natapos ang investigasyon ng mga pulis. Ang hepe, isang lalaking may mababait na mukha, ay lumapit kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Ginang Ramos, sabi niya sa isang mababang boses. Mayroon po kaming masamang balita. Hindi po ito aksidente. Napatingin si Sinag sa hepe, hindi maintindihan. Anong ibig ninyong sabihin? May naamoy ang mga investigador namin sa mga natirang poste ng bahay ninyo. Amoy gas. Huminga ng malalim ang hepe. Sinadya po ang sunog, Ginang Ramos. May nagsunog po ng bahay ninyo. Ang salitang sinadya ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Sinag. Isang krimen. Hindi ito gawa ng kalikasan. Hindi ito aksidente. May isang taong may nais na saktan sila. Ngunit sino? Sino ang kanilang kaaway? Sila'y mga simpleng mamamayan lamang. Kinagabihan, hindi mapakali si Sinag. Habang si Alab ay natutulog sa kabilang banig, dahan-dahan siyang lumabas. Naglakad siya pabalik sa lugar kung saan dating nakatayo ang kanyang tahanan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang lugar ay mukhang isang sementeryo ng mga pangarap. Sa kabila ng utos ng mga pulis na huwag galawin ang lugar, hindi niya napigilan ang sarili. Lumuhod siya sa abo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang maghalongkat. Nagbabasakaling may makita siyang kahit ano. Isang piraso ng plato, isang butones, kahit anong natira mula sa kanilang buhay. Ang hinahanap niya ay ang kinaroroonan ng maliit na baul kung saan nakalagay ang mga alaala ni Alab. Habang kinakapa niya ang basang abo at mga pira-pirasong uling, isang bagay na matigas at malamig ang kanyang nahawakan. Hindi ito bato. Hindi ito kahoy. Inangat niya ito. Isang lighter. Ngunit hindi ito ordinaryong lighter na nabibili sa tindahan. Ito ay yari sa metal, mabigat, at may modernong disenyo. Isang bagay na hindi nababagay sa kanilang simpleng pamumuhay sa Bryo. Isang bagay na galing sa syudad. Nanginginig ang mga daliri, sinubukan niyang pindutin ito. Isang maliit na apoy ang biglang sumindi. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa kanyang mga matang nanlalaki sa pagkabigla. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ang pagmamadali ni Alab na ibenta ang lupa. Ang sabi-sabi ni Aling Cora. Ang kumpirmasyon ng mga pulis na may gumamit ng gas. At ngayon, itong lighter. Ang puso ni Sinag ay tila huminto sa pagtibok. Isang nakakapangilabot na katotohanan, isang ideyang napakasama na hindi niya kailanman inisip na posible, ay dahan-dahang gumapang sa kanyang isipan. Ang hangin mula sa dagat ay umihip, at ang apoy sa lighter ay namatay. Ngunit sa puso ni Sinag, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang mag-alab. Ang apoy ng isang kakilakilabot na hinala. Ang lighter na natagpuan ni Sinag ay hindi lamang isang piraso ng metal. Ito ay isang susi. Isang susi na nagbukas sa pinto ng isang katotohanang mas masakit pa sa apoy na tumupok sa kanyang tahanan. Sa mga sumunod na araw, si Sinag ay naging isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal, ay napuno ng isang mapanuring tingin. Ang bawat kilos ni Alab, bawat salita, bawat ngiti ay kanyang sinusuri, hinahanapan ng butas, hinahanapan ng kumpirmasyon sa isang hinalang unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Isang hapon, 3 araw matapos ang sunog, habang sila'y nanananghalian sa bahay ng kapitan, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Tok! 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 Isang malakas at tiyak na pagkatok sa pintuan. Napatingin si Alab sa pinto. Ang kanyang mukha ay biglang namutla.
Ang tinidor na hawak niya ay nahulog sa plato, lumikha ng isang matinis na tunog. Ang reaksyong yon, kahit gaano kabilis, ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Sinag. Ang asawa ng kapitan ang nagbukas ng pinto. Sa labas ay nakatayo ang hepe ng pulisya, kasama ang dalawa pang unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. "Magandang hapon po," bati ng hepe. Ang kanyang tingin ay diretso kay Alab. "Alab de Leon, maaari ka ba naming makausap?" Ang puso ni Sinag ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ito na. Alam niya. Tumayo si Alab. Nanginginig ang mga binti. Bakit po? May problema po ba?" "May ilang bagay lang kaming gustong linawin," sagot ng hepe. "Nakakuha na kami ng kopya ng CCTV footage mula sa terminal ng bus sa Maynila. At mayroon ding nagbigay ng testimonya mula sa isang sanglaan na madalas mo raw puntahan." Bawat salita ng hepe ay isang pako na ipinupukol sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Alab. Ang CCTV, ang sanglaan. Ang mga piraso ng ebidensya ay nabubuo na. "Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo." Pagkakaila ni Alab, ang boses ay nagpapakita ng takot. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Inay, wala po akong ginagawang masama." Ngunit si Sinag ay hindi kumibo. Nananatili siyang nakaupo. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang bato. Sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay nagdurugo. Ngunit sa labas, ipinakita niya ang isang katatagan na hindi niya alam na taglay niya. Itinaas ng hepe ang isang plastic bag na naglalaman ng isang pamilyar na bagay, ang lighter na metal. "Ito ba'y sa'yo, Alab?" Napatingin si Alab sa lighter. Ang pagkakaila sa kanyang muka ay napalitan ng purong pagkasindak. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung saan galing yan," sigaw niya. "Ganoon ba?" sabi ng hepe. Ang boses ay kalmado pa rin. Dahil ang may-ari ng sanglaan ay nagsabing, "Ito ang lighter na ibinigay sa'yo ni Silang, ang lalaking inutangan mo ng malaki." Ang pangalan ni Silang ay ang huling dagok. Sa puntong yon, si Alab ay gumuho. Ang lahat ng lakas ay nawala sa kanyang katawan. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang pagtanggi ay napalitan ng mga hagulgol ng isang taong wala nang matatakbuhan. Ang katotohanan, sa lahat ng kabagsikan nito, ay sumambulat sa maliit na sala. "Hindi ko po sinasadya." Iyak ni Alab. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. "Napilitan lang po ako, inay. Si Silang, tinakot niya ako. Sinabi niyang sasaktan niya kayo. Hindi ko po gustong gawin yon." Ang mga salita ay sunod-sunod na lumabas mula sa kanyang bibig. Ang pag-amin sa utang, ang plano, ang pagsunog, ang bawat detalye ay isang punyal na paulit-ulit na itinirak sa puso ni Sinag. Ang mga kapitbahay na nakikinig ay napasinghap sa gulat at hindi makapaniwala. Ang imahe ng isang mabuting anak ay naglaho at ang natira ay isang halimaw. Dahan-dahang tumayo si Sinag. Naglakad siya palapit sa umiiyak na si Alab. Ang lahat ay napatahimik, nag-aabang sa kung anong gagawin niya. Inaasahan ng lahat na sisigawan niya ito, sasampalin, o yayakapin sa gitna ng pagpapatawad. Ngunit wala sa mga yon ang ginawa ni Sinag. Tumayo lamang siya sa harap ng kanyang anak. Tinitigan niya ito, hindi ng galit, kundi ng isang nakakapangilabot na kahungkagan. Isang tingin na puno ng sakit na hindi na kayang iluha pa. Tiningnan niya ang taong inalagaan niya mula pagkasanggol, ang taong pinag-alayan niya ng lahat, at ang nakita niya ay isang estranghero. Hinayaan niyang kunin ng mga pulis si Alab. Kinuha nila ang mga kamay nito at pinusasan sa likod. Ang tunog ng pagklik ng posas ay ang pinakamasakit na tunog na narinig ni Sinag sa buong buhay niya. "Inay!" sigaw ni Alab.
habang hinihila siya ng mga pulis patayo. "Inay, patawarin mo ako. Pakiusap, inay. Tulungan mo ako. Mahal kita, inay." Habang dinadaan nila si Alab sa harap ni Sinag, hindi siya gumalaw, hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita. Isang estatwa ng dalamhati. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang mga mata ay tuyo. Dahil sa sandaling iyon, alam niyang ang mga luhang ibubuhos niya ay hindi na sapat para sa ganitong uri ng pagkakanulo. Ang apoy na tumupok sa kanyang bahay ay walang-wala kumpara sa apoy na ngayon ay tumutupok sa lahat ng pagmamahal na natitira sa kanyang puso. Ang pagmamahal ay naging abo. Ang bulwagan ng hustisya ay isang malamig na lugar. Ang mga pader nito ay saksi sa libu-libong kwento ng kasalanan at pagdurusa. Ngunit sa araw na yon, ang kwentong didinggin sa loob nito ay hindi lamang tungkol sa isang krimen ng panununog. Ito ay tungkol sa isang mas malalim na apoy. Ang apoy ng pagkakanulo na tumupok sa pinakasagradong ugnayan sa pagitan ng isang ina at ng isang anak. Ilang buwan ang lumipas. Ang kaso laban kay Alab de Leon ay umabot na sa korte. Sa buong panahong iyon, hindi dinalaw ni Sinag ang kanyang anak sa kulungan. Hindi siya sumasagot sa mga sulat nito. Pinutol niya ang lahat ng ugnayan na para bang nagtatayo ng isang pader sa paligid ng kanyang basag na puso. Ngunit sa araw ng paglilitis, naroon siya. Nakaupo sa unang hilera ng mga silya, nakasuot ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng bigat ng isang karagatan ng pighati. Si Alab ay ipinasok sa silid hukuman, nakaposas at nakasuot ng uniforme ng bilanggo. Malaki ang ipinagbago nito. Ang dating makisig na binata ay nangayayat. Ang kanyang mga mata ay malalim at ang kanyang balat ay namumutla. Nang makita niya si Sinag, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang ngumiti. "Inay," bulong niya, ngunit walang tunog na lumabas. Si Sinag ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang kanyang tingin ay diretso sa hukom, na para bang si Alab ay hangin lamang. Ang paglilitis ay mabilis na umusad. Ang mga ebidensya ay matibay. Ang testimonya ng mga pulis, ang CCTV footage, ang salaysay mula kay Silang na nahuli rin kalaunan at naging state witness para gumaan ang sarili nitong sentensya. Ang lahat ay malinaw. Ang tanging tanong na lang ay kung gaano kabigat ang magiging parusa. Dumating ang pagkakataon para sa depensa. Ang abogado ni Alab, isang public attorney, ay ipinatawag siya sa witness stand. Ito ang kanilang huling alas. Ang awa. "Alab," tanong ng kanyang abogado, "maari mo bang isalaysay sa korteng ito, sa sarili mong mga salita, kung bakit mo nagawa ang krimen na ito?" Huminga ng malalim si Alab. Tumingin siya sa mga hurado, pagkatapos ay sa hukom, at sa huli, kay Sinag. Ito ang eksenang inensayo niya sa kanyang isipan ng paulit-ulit. Ang kanyang pinakamahusay na pag-arte. Dala lang po ng kahirapan. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsisisi, ng bugso ng damdamin, ng pagnanais na maiahon sa hirap ang aking ina. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Bata pa po ako. Nagkamali. Nasilaw sa mga ilaw ng syudad. Pero sa bawat araw na ginawa ng Diyos sa loob ng kulungan, wala po akong ibang iniisip kundi ang sakit na naidulot ko sa pinakamamahal kong ina." Ibinuhos ni Alab ang lahat. Ikinuwento niya ang kanilang simpleng buhay, ang mga sakripisyo ni Sinag, at kung paano niya ito sinuklian ng isang malaking pagkakamali. Ang kanyang salaysay ay puno ng emosyon, sapat para antigin ang puso ng sinumang makakarinig. Ang ilang tao sa loob ng korte ay nagsimula ng magbulungan. Ang kanilang mga tingin
ay napuno ng awa para sa kawawang bata na naligaw lamang ng landas. Sa huli, tumingin si Alab ng diretso sa mga mata ni Sinag. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy na ngayon. "Inay, patawarin mo ako, inay." Sabi niya, ang kanyang boses ay basag na basag. "Alam kong wala akong karapatan, pero sana bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Pangako, magbabago na po ako. Mahal na mahal po kita, inay." Ang buong silid hukuman ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang lahat ng mata ay nakatuon ngayon kay Sinag. Hinihintay nila ang kanyang reaksyon, ang isang hikbi, isang pagtango, kahit anong senyales ng pagpapatawad ay maaaring makatulong para gumaan ang sentensya ni Alab. Ngunit si Sinag ay hindi umiyak, hindi siya tumango. Sa halip, habang pinapanood niya ang pag-arte ng anak, isang bagay sa loob niya ang tuluyang namatay. Ang huling hibla ng pag-asa na baka mayroon pang natitirang katotohanan sa puso ni Alab ay naputol. Ang nakikita niya sa witness stand ay hindi ang kanyang anak na nagsisisi. Ang nakikita niya ay ang parehong estranghero na nagsinungaling sa kanya sa telepono, ang parehong halimaw na kayang sunugin ang kanilang tahanan para sa pera. At ngayon, ginagamit na naman nito ang pag-ibig niya bilang isang kasangkapan para iligtas ang sarili. Dahan-dahang tumayo si Sinag. Ang kanyang pagtayo ay nagdulot ng isang mahinang kaluskos, ngunit sa katahimikan ng korte, ito'y umalingaw-ngaw na parang isang kulog. "Your Honor," sabi niya, ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw at matatag, walang bahid ng panginginig. "Maari po ba akong magsalita?" Nagulat ang lahat, pati na ang hukom at ang abogado ni Alab. Ngunit nakita ng hukom ang isang bagay sa mga mata ni Sinag. Isang hindi matatawarang determinasyon. "Pinahihintulutan ka, Ginang Ramos," sagot ng hukom. Naglakad si Sinag patungo sa witness stand. Hindi niya tiningnan si Alab habang ito'y bumababa. Naglakad siya ng may dignidad. Ang kanyang bawat hakbang ay tiyak. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang babaeng nagluluksa at nawalan ng lahat ay wala na. Ang nakatayo ngayon sa harap ng korte ay isang babaeng natagpuan ang kanyang lakas sa gitna ng pinakamatinding sakit. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay para manumpa. Tumingin siya sa hukom, sa mga hurado, at sa huli, sa mga mata ng lalaking minsan niyang tinawag na anak. "Mayroon po akong isang bagay na 20 taon kong itinago." Simula niya, at ang bawat salita ay tila isang bato na bumagsak sa katahimikan ng korte. Handang durugin ang pundasyon ng huling kasinungalingan. Ang buong silid hukuman ay nakabitin sa bawat hininga ni Sinag. Ang kanyang mga salita ay hindi na bulong ng isang ina na nagmamakaawa, kundi isang deklarasyon ng isang babaeng binawi ang kanyang sarili mula sa pagkawasak. Ang kanyang testimonya ay hindi para sa korte, hindi para sa hustisya, kundi para sa kanyang sariling kalayaan. 20 taon na po ang nakalipas. Pagpapatuloy ni Sinag, ang kanyang boses ay matatag. "Nang matagpuan ko ang isang sanggol sa dalampasigan ng Baryo Dagatimig. Isang sanggol na iniwan, walang pangalan, walang kinabukasan. Ang sanggol na yon ay si Alab. Isang kolektibong singhap ang maririnig sa loob ng korte. Nanlaki ang mga mata ni Alab, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang sikretong sandata ni Silang laban sa kanya, ang sikretong kinasangkapan niya para bigyang katwiran ang kanyang kasakiman, ay inilantad ngayon sa harap ng lahat, hindi bilang isang akusasyon, kundi bilang isang testamento. "Hindi ko po siya kadugo," sabi ni Sinag. Tinitingnan si Alab ng diretso sa mga mata. "Hindi siya lumabas sa aking sinapupunan, pero mula sa araw na binuhat ko siya, itinuring ko siyang akin. Binigyan ko siya ng pangalan, Alab, dahil para sa akin, siya ang apoy
na nagbigay liwanag at init sa malamig kong buhay. Siya ang naging sinag, ang aking liwanag, sa gitna ng aking kadiliman. Ang mga luha na hindi pumatak sa mga nakaraang buwan ay nagsimula ng dumaloy sa mga pisngi ni sinag, ngunit hindi ito mga luha ng kahinaan, kundi mga luha ng katotohanan. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, ang bawat sentimong kinita ko, ang bawat butil ng kanin na isusubo ko sana, ang bawat pangarap na para sana sa akin. Lahat ay ibinigay ko sa kanya, hindi dahil obligasyon ko, kundi dahil mahal na mahal ko siya. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nasusukat sa dugo. Nasusukat ito sa sakripisyo, sa pag-aaruga, sa pag-asang balang araw. Ang pagmamahal na yon ay susuklian din ng pagmamahal. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Alab. Pero nagkamali ako. Ang mga salitang yon ay tumama kay Alab na parang kidlat. Ang pag-arte niya ay naglaho. Ang natira ay ang hubad na katotohanan ng kanyang pagkakanulo. Ang nasunog noong gabing iyon, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa tindi ng emosyon, ay hindi lang isang bahay na gawa sa kahoy. Ang sinunog niya ay ang bawat alaala na itinayo ko para sa kanya. Ang sinunog niya ay ang bawat sakripisyo ko. Ang sinunog niya ay ang tiwala ng isang ina na naniwalang ang kanyang anak ay hindi kailanman magiging isang halimaw. Your Honor, mga kagalang-galang na hurado, pagtatapos niya, inilipat ang kanyang tingin sa korte. Hindi po ako humihingi ng awa para sa kanya. Hindi rin ako humihingi ng paghihiganti. Narito po ako para sabihin ang katotohanan. Sinunog niya ang bahay na itinayo ko para sa kanya. Ngunit ang mas masakit, sinunog niya ang mismong alab ng pagmamahal na ipinagkaloob ko sa kanya. Tumingin siya muli kay Alab sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit o sakit. Ang naroon ay isang uri ng pamamaalam. Pinalalaya ko na siya. Pagkatapos ng mga salitang yon, bumaba si Sinag mula sa witness stand. Naglakad siya papalabas ng silid hukuman. Hindi na lumingon pa. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay tila nabawasan. Ang pader na itinayo niya ay hindi para harangan ng iba, kundi para palayain ang sarili niya. Ang desisyon ng korte ay mabilis. Guilty. Walang anumang pag-aalinlangan. Si Alab ay hinatulan ng mahabang taon ng pagkakabilanggo. Habang inilalabas siya ng mga pulis, ang kanyang muka ay blangko. Ang mga luha ay tuyo na. Sa wakas, sa harap ng katotohanang isinampal sa kanya mabangi ng babaeng itinuring niyang ina, naintindihan niya ang lahat ng kanyang nawala. Hindi lang ang kanyang kalayaan, kundi ang isang pag-ibig na hinding-hindi na niya muling matatatagpuan. Makalipas ang ilang buwan, sa baryo Dagatimig, sa itim na pilat kung saan dating nakatayo ang isang tahanan, may isang bagong tanawin. Hindi nagtayo muli ng bahay si Sinag. Sa halip, sa tulong ng mga kapitbahay, sinimulan niyang linangin ang lupa. Nagtayo siya ng isang maliit na hardin. Nagtanim siya ng mga gulay, mga bulaklak, at isang maliit na puno ng mangga sa gitna. Sa bawat butong kanyang itinatanim, may isang bagong pag-asa na sumisibol. Ang lupa na minsan ay naging simbolo ng kasakiman ay ngayon ay simbolo na ng panibagong buhay. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng kanyang mga halaman, natanaw niya ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na liwanag nito ay kumalat sa kalangitan at sa karagatan. Ito ay isang uri ng apoy, ngunit hindi ito mapanira. Ito ay maganda. Ito ay payapa. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, ngumiti si Sinag. Isang ngiying-ngiting totoo. Isang ngangiting nagmumula sa isang pusong nasugatan, ngunit unti-unti nang naghihilom. Nawala ang kanyang bahay. Nawala ang anak na kanyang inaruga. Ngunit sa gitna ng lahat ng abo at pagkawasak,
Natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga. Natagpuan niya ang kanyang sarili. At sa kanyang bagong simula, natagpuan niya ang isang bagong liwanag, isang sinag na hindi na nagmumula sa iba, kundi mula sa lakas na nasa loob niya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpapatunay na ang pinakamatinding sakit ay maaaring maging simula ng pinakamalaking lakas. Ang aral ng kwento ni Sinag ay isang paalala na ang pagmamahal ay dapat may kasamang pagpapahalaga sa sarili. Ang pagpapatawad ay isang biyaya, ngunit may mga sugat na ang tanging lunas ay ang paglaya mula sa taong mong nanakit sa'yo at ang paglaya sa sakit na idinulot nito. Minsan, ang pinakamatapang na gawin ay ang bitawan ng isang bagay na akala mo ay hindi mo kayang mabuhay kung wala ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Sinag at Alab. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Nais din po naming malaman kung anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong marinig sa mga susunod nating paglalakbay. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click na nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Kwento Audio.